Saysay sa labing init nga tahuling takna sa tanang dapit sa itong kapupudaan. Balita karon! Mangadlaw nga Miyerkules, kumusta og mayong buntag? Kini ang balita karon. Temporaryong gihunong sa Department of Social Welfare and Development ang pag-issue mga guarantee letters alang sa duha ka crisis help program niini nga mga assistance to individuals in crisis situation kon AICS ug ayuda sa kapusang kita program kon AKAP. Mato ni DSWD 7 Regional Director Charlene Marie Lucero, bulanat ang temporaryo nga pagsuspenso sa pagluwat ining guarantee letter hangtod sa first working day sa tuig 2026 o sa gayon nga maparubahan na ang General Appropriations Act. Ang AICS ug AKAP usa ka programa nga maghatag og medical support o funeral assistance sa mga nanginahanglan. Hinoon mahimo gyapon mo avail sa assistance ang mga kliyente sa DSWD pinagi sa ilang outright cash kadi mula pa sa 10,000. Ipasabot ni Lucero nga gituyo ang temporaryo nga paghunong niini aron pag-minimize sa risgo sa pagbaton sa ahensya og substantial unpaid services ining kasamtangan nga tuig. Balita karon! Iawhag sa Highway Patrol Group ang mga lokal nga kagamahanan nga mo regulate sa operation sa mga e-bike ug e-trike sa ilang lokalidad. Nasayran nga kasamtangan unang gisuspenso sa Land Transportation Office ang pagpatuman sa bag-o dining pagban sa mga e-bike ug e-trikes sa pag-agi sa mga nag-unang karsada inay Disyembre 1 karon tuiga gisibog kini ngadto sa Enero 2 sunod tuig. Subay sa kinis kamaduan ni Presidente Bongbong Marcos Jr. alang sa paghimog information drive sa di pay patuman among kamanduan. Inon mato ni Police Lieutenant Colonel Wildemar Thiu, hepe sa HPG-7, at sa kasamtangan wa pa sila masayod sa ilang mamahimong papel pagpanakop sa mga iba o mga e-trikes. Apan sa kasamtangan, suma ni Thiu nga mahimong mo regulate ang mga LGU sa operation sa mga e-bike o e-trikes. Ilabi na kudunan na sila lokal nga ordinansa kalabot niini. Ibuting sab ni Thiu nga kasagaran sa mga nagmaneho sa mga e-bike, way mga lisensya, uban mga bata pa kayo. Yangkon sa police official nga daghan na ang nadisgrasya sa mga e-bike sa Pilipinas, din mikalas gyud og mga kinabuhi. Balita karon! Super Dismay Padilla sa Duales! Ang overall crime incident sa CCPO sa buwan sa Nobyembre ni ubos ang report. Super Dismay Padilla Dismay, go ahead. Super Radio! Ipahibaw sa Cebu City Police Office ang ilang major improvements sa peace and order situation sa Dakbayan diin nakatala sila og 52.7% nga decrease sa tanang overall crime incidents sa Nobyembre 2025 itande sa samang buwan nitong 2024. Total reported index ug non-index crimes ang nikunhod gikan sa 550 cases natong November 2024 ngadto sa 319 ka kaso sa November 2025. Kini nagpakita sa mas gipalig-on nga anti-criminality efforts ug data-driven policing sa CCPO. Ubos usab sa peace and order and public safety indicators ang total crime incidents ni ubos usab gikan sa 701 ka kaso ngadto sa 336 cases nga nagpakita sa overall crime reduction nga 52.7%. Ang detalyado nga breakdown sa CCPO nag-highlight sa pag-ubos sa kaso sa tibuok kani nga index crime category sama sa murder cases nga niubos gikan sa 12 ka kaso nga usa na lang karon o ang homicide do na sila usa sa 2025 o wala nitong 2024. Samtang sa physical injury cases ni kunhod kini gikan sa 11 ka kaso ngadto sa duha, samtang ang rape cases gikan sa 8 ka kaso ngadto sa 0 nga incident o ang robbery ni decline usab gikan sa 8 ka kaso ngadto sa 1 ka kaso ug ang theft gikan sa 37 cases ngadto sa 4 cases ug ang motorcycle carnapping gikan sa 1 ka kaso ngadto sa 0 incidents. Kini nagpakita usab sa subsob nga pagpahigayon sa kapulisan sila nga mga programa aron mas hingusgan ang ilahang anti-criminality campaign aron magpabiling hapsay ug malinawon ang dakbayan sa Subo. Kini si Decimate Padilla sa JB Super Radio DYWS, dapat totoo. Ang Super Radio alang mahal sa Super Radio. 13 bilyones pesos nga giproponer nga annual budget syudad sa Sugbo.
aprobado na sa konseho. Report Super Alan Mahay. Super Alan, pasok. Napasar na sa Konseho sa Dakbayan sa Sugbo ang kapin sa 13 bilyones ka pesos nga nawal budget alaga sa 2026 og formal na kining giaprobahan diya mismo sa Konseho sa Dakbayan sa Sugbo. Ang nasigutan nga pondo magsilbing blueprint kini alang sa mga programa, proyekto, operasyon sa kamanan sa Dakbayan sa Sugbo sa tibuok katuig. Laglakip nini ang general budget o general fund sa Cebu City Government din matag departamento doon ay mga budget gagahin ang kagamanan sa Dakbayan sa Sugbo. Ako sa Ramahit sa Jamie Super Radio DYWS dapat ito. Balita karon. Ang Guam Logronyo sa Super Radio. Kataon na nagmag-inahan o siyang anak, ipadakop. Iyon, gipasaylo rasab. Ano yung report? Super Guam Logronyo. Super Guam, go ahead. Super Edgar, buhiya sa Guadalupe Police Station kinig usa ka amahan nga nanagmal siya anak no nga 12 anyos ingon man siya ang asawa o kapuyo nga 35 anyos kinig bawang residente ni Tabones miaging gabi diya ni sa may sitio Langob, Barangay Kalunasan, di Dakbayan sa Sugbo. Ang biktima nga 35 anyos uban siya nga 12 anyos nga anak nga babae nangayo pakitabang sa mga barangay tanod kung ano sa siya dagmalan iog dagmaoy kini kamaog suspect hinungdan nga gipadakop sa kapuyo diya sa mga barangay tanod dayon ito-over nga to na sa Guadalupe Police Station. Apan ang suspect nakatuog lang ni og pipila ka gabi gibuhi ani kung gumikan usab kay wa na musang at pa og reklamo ang iyahang kapuyo. Gawas din, napakyas mo ang babae pagbalik sa police station. Pag ada sa iyahang medical record, alang na taga i-support sa kaso nini, batok sa iyahang kapuyo. Gingong wa na mo na yun. Pagpasaka og kaso, ang kinigamaong kapuyo, inigumika usab kay naluoy siya sa iyahang bana, ingon man sa iyahang anak. Kini si Guama Logronyo sa GMA, di wala mo Super Radio. Dapat totoo. Ang Super Kulang Gabriel Bunhok sa Dubles. Magamit na ang tent city sa siyudad sa Talisay. Yan ang report. Per Gabriel Bunong Super Gab, pasok. Ikatangda na magamit ang tent city alang sa mga apektadong pamilya sa Bagyong Tino sa Dakbayan sa Talisay. Kini may gipaibaw ni Mayor Gerald Anthony Samsam Gulyas. Ang tent city na mahutang sa Barangay San Roque, di inaana sa 97% ang ilang koneksyon sa tubig ug kuryente. Matod pa ni Gulyas, kapadayon sila nga mususi sa gikinahanglan sa matag pamilya ug wala sila'y gihatag nga tagal kung kanus-a sila mo istar sa tent city. Nagkanayon si Gulyas nga padayon sab sila sa pagtrabaho sa common nga pansayan, poso og solar lights aron dili maglisod ang magpuyo. Ang syudad ang nag-andam sab sa relocation site didto sa Barangay Haglupan ug Kandulawan. Sigon pa ni Gulyas nga usara kini sa mga pagsuway sa mga Talisaynon apan andam siya nga muunong og maningkamot nga mubangon gikan sa trahedya. Kini si Super Gabriel Bunhok sa GMA Super Radio DYWS dapat totoo. Balita karon. Hangtod daw sa sunod higayon ning tulumanon. Balita karon. Labihan karon kakilas ug kakutas ang dagan sa panghitabo sa kalibutan. Higayon karon sa pag-unong, pag-aninaw, pagpakutaw sa kaisipan ug pagpagawa sa atong tingog, batan-on ka man o idaran. Kami mga batanon, aduna mi tingog nga angay inyong paminawon. Kamong mga batanon, wala gid mo makasabot kung unsa ning pagkatiguang. Ug kamo sa mga tiguang, nalimot usab mo kung unsa ang pagkabatanon. DYWS Super Radio, mudalit karon sa Pugong sa Pulso. Ning lumba nga gitawag tag kinabuhi, duharay atong kapilian. Mag-uol kita kay ang mga rusas dunay tunok, o angay kitang malipay kay ang tunok dunay mga rusas. Ano karon ang pag-asoy sa lain-laing sugilanon luyo sa mga panghitabo gikan sa paglantaw sa mga batanon o sa katiguangan. Ang problema namong mga batanon, mao nga paspas kayo ang dagan sa adlaw ug dugay kaayo matapos ang tuig uy. Para sa namo mga tiguang, paspasad kaay mga tuig
ug dugay kay matapos ang usa ka adlaw. Sunda kining tulumanon. Pugong sa pulso. Dinhi sa DYWS Super Radio. Dos kadlaw na lang, Pasko na. Sa 3 na ron, good morning natong tanan. Merry Christmas natong tanan. Ready na bang tanan? Ready na ba para sa periodo mga misis? -9 para alas 11 buntag. Punto na magiging alas 11. Init na kay panahon. Init kay panahon na mo diri sa Dakbayan sa Sugbo. Kumusta inyong kahimtan diya sa inyong lugar? Sa Bisaya ug Mindanao, tanang mga isla, tanang mga lugar na abot sa broadcast. Labi na sa nagtanaw sa itong mga ako Facebook Live. Iyon man diri sa DWS. Sini ang atong official Facebook site nato sa atong DYWS. Atong programa Pugong sa Pulso. Kini ko nung atong katauhan, ilabihan ka sigurista. Ay pilit ang mga tao, atong ipaniguro, nga may mo protehir ka nato nga di takawatan, di tatikasan. Ganyan naghimot ang mga balaod. Daghang kita mga balaod, oy. Daghang kita naghimong mga balaod nga tiguha pa protehir nato. Na example ay, kanang kuan, kanang buhatag usa ka buhatan sa gobyerno gitawag ombudsman. Na atay amlak, na atay daghan kayo nga mga opisina. Bisan sa usa ka organisasyon, daghan sa kay silang mga opisina o co-branch nga mo safeguard, mo protehir sa mga magbubuhis. Kaya kita mga magbubuhis, kita manggoy nagpatuyok sa makinarya sa gobyerno. Bisan nasa, na ay sa nga departamento, naagyod tay mga itong mga ahensya para proteksyon. But still, bisan sa kadaghan sa atong mga mananakop, investigador, lusot magyapong mga kawatan. Makalusot magyapon ang mga tikasan. Nya, kining mga paghisgot ng korupsyon, di manggod ni bag-o sa Pilipinas, sukat pagkaraanan dahil ni korupsyon, nag-anam nagkadako kada tuig. Kaya of course, tungkol sa inflation na, dagko kayo kantidad sa gikurap. Karon, ning tuigas pamunuan ni BBM ang korupsyon nagpuntarya sa pagkawat sa pundo sa gobyerno nga gi-allocate ni ining mga magbabalaod kay sila manggod ang magbuot. Sila nagunit sa puntil kining mga magbabalaod, sila magbuot asa gastuhon. O nga before nila gastuhon, siguro sa nila nga doon na isod ilang bulsa. Karon wala ni tingog ng mga tao, nagmartsa na ta, kapila na ta magmartsa, kapila na ta magprotesta. Mga dagko negosyo mi apil gani, mga big businesses mi auhag karon nga ni ay maayo ay. Di na mi makatugot nga magpadayon ning kinawatay. Kinahanglan nga ato tinuduo na ni. Ug mao nga mga dagko negosyo sa Pilipinas ug mga grupo sibil miingon nga mas maaygo ng mandatory lifestyle check sa tanang opisyal sa gobyerno. Ang paagi na, i-validate nato kung kanang ilang ibutang silang salen, tinuod ba yun na valid ba na ngoy sulti kini ngilngi kini mga grupo, Makati Business Club, Management Association of the Philippines, Financial Executives, Institute of the Philippines, Shareholders Association, Justice Reform Initiative and Institute for Solidarity in Asia. Nga dinigod sa ato Pilipinas, di mabiripikar na ang kunuhay tayo salen pero simbolik na lang na. Kay, in fact, malituyo na ito doon tayo salen kay i-check man na. Pwede mo salen, nahaom ba, natupi ba sa unsa ang imong lifestyle o ang imong mga gamit, ang imong mga kahimanan. Oto nga kung hinumdo mo, pag-ulbuan ni problema sa corruption, sa flood control, di man ta magsugod itong payong. Yan, okay ang mga taong ngigas mga kontraktor, nagkuag kwarta ni mga kontraktor, 5 ka mapalit lang silang mahalon nga sa lakyanan tungod lang sa payong. So di pasalig ning mga grupo ron mga kapuso nga kining
lifestyle audits masayo na lang ni himuon karon kay himong accessible ang gitawag nila digital footprints. Pakita niya ang spending pattern, ang ginasuhay ani mga opisyal, ilang biyahe, ilang social media activity, ang ilang pagpanag-iyag luxury items, nila nga mga opisyal ug sa mga sakop silang pamilya. Angay ni silang buksan ug unya ideklarar. Tan-awon ko ng ilang bahandi na tupi ba, na haum ba sa unsay actual nila nga living standard. Kaya naanas konstitusyon, matod ining maong grupo, nga nagsugo tanang mga public official, pinili og mga tinudlo, musumiter gyud og sworn sal-in, inig asumir sa ilang opisina, naas Acta Republica 6713. Na-extend pa gani ning sal-in requisito sal-in hangtod na is mga asawa, pwede na di ay, hasta mga anak. Ana sa samang household, unya kinahanglan gyud annual update. So makita nimo atong gisulti nga sobra ta ka sigurista. Ato silang siguro gyud nga ha i-plastar gyud na inyong sal-in ha. Ilista na to na inyong mga kabtangan ha, nya atong itupi na yun, atong itan-awon sakto man yung gasto. Kaya naamantay balaod siya Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Mo ni magtakdag silot, ang silot maglakip og diskwalifikasyon, hasta pagkapriso, naapagitay plunder law, ang silot ana lifetime nga pagkapriso, niadtong makatigom og ill-gotten wealth nga labing menos 50 ka milyon. 50, gabi ka na 50 milyon, gamay naman lang nito panahon na. Kadang 50 milyon ni son ining mga milyonaryo nga taga-gobyerno hasta pribadong citizen, 10 milyon pila naman na. Kung na sa mga kontraktor lang mahal kayong mga sakyanan, dura na kasakyanan tingali, o usak kasakyanan. Kada 50 milyon, pero plunder na ha. Kung bauan ka nga, mora ni mong kita niya, ang imong gigasto, ang imong gipadag-iya nga mga kabtangan. Tanawa ito na hitabo sa DPWH nga mga direktor, o nga mga engineer. Nga kaduusan ni ulit na gyud gani sa iyang kinawat. Panunya, samtang ilang gihangup kining desisyon karon kay usas nakababagod aning lifestyle check ni adto kadto mang pagbabag sa ombudsman. Wa mo sugot ang ombudsman panahong Martires nga ukban ang salin. Yaw mo nang una ka makabuka sa salin kailan mananghid una ka. Okay sa mambuang nga moingon nga o sige buksi. Nga mananghid man ka. Ba't karon hangtod nga presidente ningo sige buksi ako salin. I-lifestyle check ko ninyo. Ba't ningon ning mga grupo ron nga tinali pagkahangup taan ang desisyon karon nga buksan na may sugot ng ombudsman but still insufficient ni kung atong tuyo ang transparency sa gobyerno. Kuwang pagyud kuno ni. Gani giyawag nila kitang katauhan, kitang publiko to remain vigilant ug mutabang ta pag-report kung dunay timaan sa excessive or unexplained wealth sa atong mga opisyal. Diha ang problema. Ug mao ni atong punto rong buntaga mga kapuso. Kita nga mga yano nga mga tao, kita nga mga yano nga mga laborer, kita nga mga yano nga vendor di karsada, kita nga mga yano mga driver. Doon na ba tayo kapasidad? Doon na ba tayo kapabilidad? Doon na ba tayo aktibo nga abilidad? Aron pagsusi anang mga salin, aron paghimo sa lifestyle check sa atong gobyerno o mga taga-gobyerno, kanay ato pangutana. O nga mangutana ta karong buntaga sa atong makapuso, sa atong pugong sa pulso, kamo, andam ba mo, makamao ba mo? Kita makamao ba ta? Apil tanan. May mga yano man ta mga tao. Karong taon-taon sa itong pagbalik, atong isulti o sao na. O kaya ba nato? Unsay proseso anong gitawag nga lifestyle check? Kaya di man ng mga negosyante, di na mahimoy, sige, panikas ng mga taga-gobyerno, i-lifestyle check na sila. Ito pagbalik, magkapuso, tanaw na itong sayon ba ang lifestyle check?
Untop na Hugong sa pulso. Dinhi sa DYWS Super Radio. ay buta diyan ni Roy Barakia diya sa Bulacau. Kumusta diya po, Roy? Serbensia, kumusta? May Pasko niyo diya. Ingo masab ni Mercy Lauronilia diya. Morning, Sir Edgar. Watching from Upper Tipolo, Mandaue. And our Miss DYWS. Hi everyone. Happy first Miyerkules of the month. Amping ta. Kanan, ampo kanunay. Palayos katalagman. Bagyo bahaw guban pa. Atong gisgutan ron, liudangan ni sa nagakop na tong kahasol o kalibog o sa ugyod ka na to paghunong ng kakurakutan. Mao na nga tanang sektor, tabang nini labi na mananingog ng mga dato. Labi ng mga negosyante ningon mag-lifestyle check ta. Pero pangutan na kaya ba nato na mag-lifestyle check? Muta na ta sa ito magkapuso. Ato sa patigugod sabi, number one, kasabot pa mong lifestyle check. Hibaw ba mo unsi buhato ng lifestyle check? Unsa na kay epektibo, etc. etc. O di sulti diya, Bibi Kevin. Go ahead, Bibi Kevin. Karga. Alas 11:11. Mayong buntag, Go, Daddy go. Ed. Atong paminaw ng tubag sa atong mga kapusong tigpaminaw. Para na ko no, maglisod ta o lifestyle check sa mga leader na to sa gobyerno. Kay syempre kung ato gyud pugson musubalik gyud po na sa ato ha. Kita gyud po tayo kung lifestyle check wag gyud po tayo ganara. Pwede kayo pero laom kayo ang tahas o giti manguni pag-imbestigar o pag-lifestyle check sa tuwang mga opisyali sa gobyerno. Labi pa nga kita limitado tag resources so niya posible pa sab nga kung ikaw mag-lifestyle check risgo ang imuhang kaugalingon isip usa ka pribado nga individual. Unya ang imo lang siguro og naatay inani nga mga makita nga mga kalit ka pagsulbong pagdato sa tuwang mga opisyali sa gobyerno ato lang itugyan nga to sa opisina sa ombudsman sa COA nga dunay investigative power o dunay disciplinary power o sa taga LTO kay masubay mapud ang ilahadihang mga vehicle registration monegingon nga lisod jud kayo nya delikado pa sad nga natin libel law dapat data privacy law muna maluslos ta usahay. Kung ako mismo may mo lifestyle check mo naglisod siguro, although doon natin mga kuan makita makaingon ta nga diin ka na nyagikan labi na makabantay ka nga bago na pong sakyanan or di saka ang o di nindot ba ilang balay ba ingon na ra imong mga maobserbahan pero lahi mo ganing lifestyle check eh tanaw mo gyud pod nimo kung basin di og nakadaog siya loto mo na nakapalit siya bagong sakyanan o nakapanindot siya sa iyang kining balay o di ba kaha na siya na kuan nasunod nga katigayunan mo na nga ni dato siya kalit so dili maglisod ta kung ikaw mismo may mo tan-aw lang iyano-yano lang nimo pagtan-aw kung whether or not doon na ba siya kabo ang gihimo base lang sa imuhang nakita kinahanglan gyud ka siguro dokumento ana kung mo lifestyle check yung tao kay para makumpara nimo kay para dili pag ka masayop sa imuhang pagtuo kay kung imuhang lang basihan lagi ang imo lang nakita usay ang imo nakita dili di ay ang kamatuoran sa kining kahimtang sa kinabuhi anang tawhana. Salamat kayo dong. Salamat dong Kevin mo una sa mga kapuso. Saktog yun kayo kay kining lifestyle check o yanuhon itong sabot lindot kayo paminahon lami kayong isulti lisod buhaton. Ang lifestyle check proseso ni sa pangimbestigar apil ni sa investigation o mabitaw nga saban ang atong makapuso mo sige lifestyle check o magsayon kay isayon isulti lisod kay buhaton oy. Pag-determinar nimo kung ang living standard di bisan kinsa ni match ba sa iyang income. Nga naman, mao ni mga proseso. Number 1. Mao ni, yano nga buhaton kung mag-lifestyle check ka. Ikaw mo kolekta sa personal o financial record anang opisyal. Mga dokumento, unsa man na? Income tax, record sa iyang payslips, sweldo, bank accounts, financial transaction, record sa utang, mga loan records, investment, kung na siya investment, unsa iyang business interest, unsa iyang mga ipanukol nga negosyo,
unsa iyang mga propriedad ug mga bihikulo, unya sayo na. Kana basic lang ganina. Ikaduha nga bahin anang lifestyle check, mo-observer pagka unsay mga indicator sa iyang lifestyle nga nausab ba siya. Idato magkalit. Namon lisod kayo kada ba na mamatahon lang nimo nga uy, ginigag og mga kabtangan ning tawhana. So imo na sang tanawon unsang klasihas Pinoy-anan iyang gipuy-an, unsang sakyanana iyang gisakyan, pirmi ba ning mo biyahe sud ug gawas sa nasud, na sige ba ni siya kuan, sulob og mga mahalon kayong mga alahas, unsa iyang mga gadgets, branded ba, mga luxury items, meaning spending pattern aning tawhana. Imo na masubay. O sa'yo nagpagsulti pero lisod kayo buhaton oy. Number 3, ang pagkumparar na sa iyang income o sa iyang lifestyle. And I think maumang yun ay rason bitawan ng silinsalin. Padikla rasyonon ka niya nga mao ni akong kita niya ibase sa imong lifestyle. So ikumparar na sa mga investigador imong income, ikumparar unsa ng imong mga assets, unsa imong expenses. Kung masayran nga ni-exceed ka sa legal nga income, katahapan na ka nga doon na kay wa i-deklarar nga income, katahapan na ka nga nanikas ka, nangawat ka, nanikas ka sa illegal nga mga kalihukat. Kanong example na kanang mga kontraktor nga di malit og sakyanan nga way payong. Oh, tugunas payong palit, gilngiga. Para magwa na ibili ang kwarta. Kana ikatulo lang na. Og labing, para nako, labing bugat, og labing lisod buhaton. Na before ka muhimo na maghimo man sa kag background check. Kaya nga ang, naduda karon na ning usa ka opisyal nimo, mayor baron, congressman baron, nga, lahi man, murag, ni dato manigkalit, mag-background check ka. So, mag-gather kag information. Maning-interview ka sa mga silingan, iya kaubas trabaho, mga kasosyos negosyo, ikay mo verifika rito sa iya record sa bangko, iya propriedad, ikay mo cross-check sa iyang mga record, sayon ba ng buhaton? Mao lagi mingo nga, lindot kayong litokon, lami kayong paminaon nga mag-lifestyle check ta, kaya ba nato? Labi na yanong Juan de la Cruz, kitang yanong nga mga magbubuhis, ang atong giapas, makapalit lang tagbugas. Doon na tayo panudaan rong udto, karong hapon, okay naman na. Doon na tayo kapapliti sa itong mga anak, ng mga eskwela, doon na tayo kapasud sa ospital kung doon mga sakit, maunay na aso na hunas mga tao dyan, lifestyle check. Now, kinsa man din, hibi, ang maghiro-hiro. Well, I'm not saying nga ngilad na. Ang ako lang is, dili sa yon. Nanginanglan nig tao nga dedikado way laing trabaho. Wa manginhanglas kinabuhi, wa siya mag Parobas pinulungas kinaraan, wa maglito. Ang tao ba nga bihalag di mo lihok, naay makaon. But ang mga pobre ayaw palihok ka, di ba? No work, no pay, mga empleyado. Unya lifestyle check. Kato ikaw pa to. Human ka mag-background check, mag-surveillance pa ka. Magsunod ka. Imong teleskopyuhan unsa iyang daily activities, unsa iyang spending habits, kalisod ana. Kinsa iyang koneksyon nga mga tao. Uy, kanisikuan, koneksyon man ni anium nga questionable kining matanga sa mga tao. After that, kung na kay mga record diha sa iyang kapasidad, imo na sa nang i-analyze. Imo na sad nga i-trace ang iyang asset, hay man dapit iyang propriedad, asan pinalimar ka ng trabaho. Uy, tuwa man ni sa layong lungsod, uy, tuwa man ni speaker isla, ang iyang yuta. Aron pag-compute nimo sa iyang net worth, aron mag-compute nimo iyang cash flow, manalize nimo. Kung kalit bang misaka ang iyang mga galastuhan, misaka ang iyang kita, kalit kayo nga
dunay rason. So sama sa gisulti kanina sa itong ipangutana nga, unsay kalibutan na itong nagahad siya kwarta, nakalaw siyang luto, o nakabaligya siya yuta siya parinti, nakabahin siya, gabtangan, etc. etc. Then ato na ka mo report ana, then recommend. What I'm saying is, sayon isulti, lisod buhaton, kanang lifestyle check. O ato magyong isulti sa mga minaro nga mga sulti, galamlam taning tanan. 20 minutos pa. Pugong sa pulso. Dinhi sa DYWS Super Radio. Panghuna-huna. Ay bunta dia sa akong classmate si Ma'am Flora Counter das gawas nagtanaw na to. Ma'am Flora, good morning. Morning dress amo ma'am, mabot gabi iba des inyo. Og mayong udto sa diay ni Juan Jesus Celestial Cañete. Okay, nagtanaw siya sa Basak, Lapu-Lapu City. Unya si Juan Bagyod. Ubay ni atong mga nagana sa chata si Biling Kahis. Basta ang kawat karon sir, lukop na hasta ang kapulisan. Nga maunta mga manakop, iapil na di iPod po'y rabuyag in town. Morning sab ni Lian, Katamura Matilos, o ni Alma Badina Sanchez. Nabalik ta sa itong gisgutan may tungod sa lifestyle check. Kung gano'n magyunigiawag sa mga dakong opisyal nato. Mga dako negosyante na nag-awhag, himuong lifestyle check sa tanang naas gobyerno aron maminusan kuno ang kakurakutan. Tinuod magkatabang biya na ang lifestyle check. Pagsubay sa corruption. Ang tumong ini, pag-iwag o kahayag sa mga gipanaguan nga mga bahandi, ini mga opisyal, magkatigayunan nga ilang nahipos sa ilang pagatungdanan. Pero tinuod ba nga sa yuning buhaton? Sa ako nang gisgutan kanina, mga basic nga mga lakang sa paghimuan ni pag-gather, pag-review sa official documents. Kanang napita mo to sa auto na paghimo. Gawas lang kung na-train ka pag pangimbestigar o doon na kay tahas po sa gobyerno. Investigador ka yun. Pero kita yan ng mga tao ilang iawag nga mag-lifestyle check sa atong opisyal. Unya, mukutlo kang mga information sa public sources, imong analisahon ha? Analisahon? Ako nga yan nga tao, gani ko ka graduate college, di ko kasabot galing sa mga termino, sa mga dokumento nga ako makuha, kung makakuha ko, kay ma-open na nimong salin, kamao ka mo analisar. Then, discreet na investigasyon, wala ko'y buhaton sa akong problema kada adlaw asayano nga citizen. Asa ko'y palit og lamas, og sudan, og bugas. Mangimbestigar jud ko. Mo nang mingon ta ato ipahat na ngadto sa atong mga taga-ombudsman, pero pila ra man gud sila kabuok. Unya, unsa sad sila kadedikado nga muhimo ang trabaho. Punan pa nga mo identify kunuhay ka sa unsay hidden, gitago nga mga asset ani mga kalisod. Then maghimo pag yung comparative analysis. Imong ikumparar ang iyang lifestyle karon nganong kalit si kadato, nganong gwapo na kay sa mga kahimanan. Imong i-determine ron sa maning source yang income, etc. etc. Pangutana, kinsa man sa mga yanong mga magbubuhis nato ang suhito o determinado paghimo sa makutas ug makuti nga pangimbestigar sa mga gamhanan ug adunahan. Ug labaw sa tanan, doon na ba'y kaisog? Kay mo sila big importante. Isog ba ang yano nga Juan de la Cruz nga muhimo ni ini? O kung imong lingion ang mga nagpangitabo sa mga dagkong whistleblower din sa itong nasod? Ano na itong mga whistleblower? Di highness na ron. Di ba sila unang nga priso? Kaysa mga taong opisyal ilagi panggukod? Ng mga kukhang dagko? Mao, magisgot ang lifestyle check. Aw sa pagkakaroon nagpadayon ni, nagpabilin kini nga paghut sa buwan. Panghuna-huna! 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 Ug man sa mga kapuso, salamat nga ipahat mo sa inyong nahuna din sa atong Pugong sa Pulso. Salamat kayo. Adlaw ron nga Miyerkules. Hapit na Pasko 22 dias na lang day ko no. Magpasko naman ko no. Pot kadawat na mong bonus niya. Ay diri mo kaubat dundun. Kadaway bonus. Yawa.
Doon, pakinaman doon. Ayong buntag may Pasko, Banako, Super Julius Malinaw, PB Kevin Jones, among news director diri si Super Pat Anthony Inso. Salamat di mo makikuban, hangtod ugma din sa Pugong sa Pulso. Sa pulso.